So ito guys, papakita ko sa inyo yung kung bakit hindi kayo dapat bumili ng isang two-story na townhouse, row house, no? Ito lang yung example ko. Ito, pinakamaganda na niya na makukuha nyo na location. Itong may corner lot. Itong corner lot na to, medyo mas malaki siya na kumbaga kaysa do sa mga middle. Bali, yung tinitignan natin dyan, yun yung makukuha nyo na bare finished na lot, na house and lot na 44 square meters. Take note, 44, 2 floors na yon. Tapos, yung lot area din niya is 44 square meters din kapag kakasama yung harapan. So, halos kalahati lang yung magagamit mo dyan sa lupa mo. Tapos, ang advantage ng corner lot is pwede mong masakop yung kalahati nung space no sa corner lot. Tapos, ito yung example naman ng ayan, yung isa kasi nakalak yung corner lot kasi may nakabili na, as you know, may nakita kayo na for sale niya. Ito naman yung harapan ng bahay. Yan, yung harapan ng bahay, medyo maluwag, kaso ito pa mapapagawa. Ito naman yung corner lot, pwede kayong dyan maglagay ng hagdan para if gusto nyo yung harapan nyo, may terrace sa second floor, yan. Ito naman yung papasok tayo dito ngayon dito sa tingnan natin yung bare type finish nung lot, nung Lumina second floor townhouse. Ayan. Makinis lang siya, syempre marami hindi pa na may maintain, wala pa nakakabili. Tignan nyo yung mga ayan yung pakita ko sa inyo yan, kung ano yung mga nandyan. Yung makukuha nyo, mukha siyang malaki sa picture pero nung nakita nyo yung loob, wala pang gamit yan pero halos hindi ko ma-zoom out. Ito naman yung labas. Madaming halaman pero ayan yung magiging kitchen nyo. Yung kabilang corner lot, nagpagawa na siya ng kitchen kaya naka-enclose na, pero dapat yung bintana niya hindi nakapunta sa atin kasi hindi naman niya sakop yan. Yung hangin mapupunta sa atin. So pwede natin ipabago yan. Ikaw pa mag-enclose yan, ang mahal pag-enclose mga 30 bare finish lang yan, 30 to 50 maglalagay ka ng bubong, hindi basta-basta yun, kaya medyo mapapamahal ka talaga dyan. Yan sa pag-enclose, pati sa harapan halos ganun din. Ayun, check naman natin itong banyo. Yan, typical lang yung pinakamurang toilet tsaka yung kitchen sink. Hindi mo makikita mo sa hardware ng mga murang bare type talaga. Tingnan mo, wala kisame yung ito-turn over sa atin. Yan yung makukuha nyo sa Lumina townhouse. So, yung tiles, flooring lang tsaka yung one layer tiles sa mga walls. Yan, pinapakita ko yan. Nasisikipan talaga ako. Sa labas malaki pero sa loob maliit siya. Ayun, tignan natin yung hagdan. Yung hagdan, medyo delikado yan sa bata. May pwedeng lumusot. Kaya mag-ingat. Ayun yung beam. Ako 5'10 ako. Mauuntog ako dyan. Kaya kailangan mag-ingat. Itong hagdan, matibay. Mabigat ako pero wala akong nararamdaman yan Pero manipis siya. Kaya mag-ingat. Ito yung sahig. Kung makikita nyo, halos lang siya, wala pang isang dangkal. So, wala naman ako question kasi dinesign siya ng isang developer. Wala naman tayong question sa tibay. Pero, mararamdaman mo talaga yung yanig niyan, sigurado. Ito naman yung kisame. Bare type, halos 3 ilaw, isa sa may hagdan, tas ikaw nang bahala mag-enclose. May halos 4 na outlet. Yan. Yan lang din yung kwarto. Pag nilagyan mo ng kama yan, halos wala ka na malalagyan ng iba pang gamit, no? Kaya yung townhouse medyo masikip. Ito naman yung makinis naman, bare type finish. Ito yung makikita mo sa labas.
Halos lahat naman sa nakapaligid kasi siya sa sa buong residential ng Lumina. Yan makikita mo puro row house, tapos nakapalibot yung sa pinakapalibot yung mga townhouse. Ayan, kaya ang makikita yung tanawin puro row house. Ayan. Tapos yung pader din yan take note kung gano'ng kanipis yung slab, halos gano'n din kanipis yung pader, kaya kung may kapitbahay kayo madidinig nyo talaga sigurado. Itong kwarto na to, kung talagang small family lang kayo, pwede kayo rito. Pag talagang malaki kayo, magsisiksikan kayo dito. Ito naman yung bubong. Yun yung bubong na katabi mo. Halos pare-pare sila na in-enclose. Yung kitchen kasi kailangan talaga naka-close kasi pag turn over sa yan, medyo exposed sa weather yung kitchen mo. Kailangan mo talaga maglabas kasi masikip yung space sa living room para doon ilagay pa yung gamit na kitchen. Ito naman yung makikita mo pag nasa likod ka kasi pagka Lumina, kadalasan nasa palibot siya. Ayan. Halos buki rin. Medyo liblib tong Lumina Kandi. Kaya ayan ang makikita mo halos sa rice fields. Okay naman yun sa mga gusto kumuha ng mura. Mura talaga dito pero yung quality nandun din, kaso hindi siya yung top quality. What you pay is what you get. Ngayon, ayan, napakita ko lang 4 na outlet. May switch, kaso hindi siya two-way switch. Pag umakyat ka tsaka bumaba ka, wala nang switch sa baba, kaya yung ilaw ng hagdan mo iwan, madali lang naman sa isang electrician. Pero bakit hindi pa ginawa ng Lumina yun? Baba tayo, yung mga finishing dinaanan niya ng mga cordon. But hindi kasi nila nilalagay bago pabuhusan. Sayang, dapat monolithic. Pwede yung papalitan lahat na makikita dyan sa punch list. Yung living room nyo. Living room nyo, pag nilagyan nyo na sofa, sa TV, wala ka nang gagalawan kasi dyan na din halos yung dining table mo. Pwede mo lagay yung TV dyan. Talagang kailangan talaga compact yung tira dito. Halos konti lang yung gamit kasi yung moving area mo, yung talagang lalakaran mo pag naglagay ka ng table, ng sofa, wala na eh. Ito naman yung switch siya nasa likod ng pinto. Provided naman siya ng Lumina. Kabit nga pala niya mga yan 5K sa kuryente, halos nagastos ko dati 5K sa kuryente, 5K sa tubig. Then yan, yung katabing bahay tinaniman yan kasi hindi naman nila lupa pero temporary sila ng pagtatanim dyan. Papakita ko lang yung harap pagpapakita rin ako ng sample ng mga yung ginawa ng mga owner dito. Ito kasing Lumina. Yan. Maganda siya kung magsisimula ka pa lang, pero kapag more than 3 family, para masikip na dyan. Yan. Yung marami kayong magkakatabi. Kapag ayaw mo nang masyadong makipag-interact sa mga kapitbahay mo, hindi mo maiiwasan na nipis ng pader yan. So, ito, magdadaan tayo sa shortcut. Ito yung harapan ng second floor kanina. Yung kaliwa. Yan yung aking row house sa dati kong video. Pinili ko to kasi ito yung pinaka-cheapest kasi balak kasi mag-invest. Hindi ako naglagay sa titira ko muna. So ito, naglalakad ako papunta doon sa mga townhouse na yung mga design. Ito yung sinasabi ko na merong hagdan doon sa gilid. Ito pala yung kotse ko. Medyo mahirap talagang tumira dito kahit townhouse kasi itong kotse ko nakaparking na siya sa malayo sa pinapulutan ko, kaya mahirap. Tapos ito namang ito yung nilalakaran ko. Yan yung street. Medyo halos estimate ko lang ng mga nasa 30% capacity pa lang yung mga nagkakatira dito sa Lumina. Ayan, wala sila mga garahe, so diyan lang sila nakapark. And alam mo, napakadelikado niyan pag diyan ka lang nakapark sa kalsada. Hindi maiwasan yung mga bata na
naglalaro or may mga nagbabike ng motor, nakamotor na makamasagi na napakadelikado. Ito yung isang bahay na corner lot na bubilib ako. Ang ganda ng design na itong isa. Itong merong tiles sa taas. Tapos may gate. Ganda kasi na-utilize niya yung corner lot sa kaliwa. Hindi lang kita pero yan yung kaliwa niya. Doon ka pwede umakyat tapos papasok ka sa second floor terrace nila. Pwede ka pang ito naman yung iba't ibang design ng mga tao. Ito mga townhouse nila second floor. Bale, yan. Yung iba, kasi hindi sila corner lot. Tapos binumbungan lang nila. Kaya ng mga gamit, tsaka paradahan ng motor. Pero pag kotse, halos malapit na. Masikip talaga dyan sa living room na yan, kaya halos nag-expand sila doon sa labas. Pero nung hindi, so laki na magagastos mo eh. Ang marirecommend ko talaga kasi ang benta nila dyan 1.2 million, pero alam nyo bilang engineer yung 1.2 million nyo kung hindi lang kayo pumunta sa isang subdivision sa napakaraming magagawa halos kapag So, iyon. Gusto ko lang sabihin na hindi sulit bumili ng halos 1.2M na halaga ng townhouse kasi kung estimatein natin yung bare finish na ginawa nila, almost 17,000 square meter times 44 square. Ganun lang din eh. Halos 700,000 plus. Tapos kung bibili ka ng lot na 3,000 to 4,000 square meter tas 44 square meters, maliit lang din magagastos mo. Mga 100 to 200. Sorry, wala akong calculator. So, masasabi ko lang is masyado siyang mahal para sa isang bahay. Kasi halos kapakalaki ng tinipid nila dahil yung mga common wall, kung lahat yan, nag-share kayo ng wall, halos dalawang bahay, isang wall lang ginagamit niya. And ayun ang isa sa disadvantage. Halos wala kayong pader sa kaliwa sa kanan. Kahit yung corner lot, kung napansin nyo, yung wala siyang bintana sa kaliwat kanan, bali harap likod lang. Masyadong mainit. Kapag may kapitbahay ka, masyadong maingay. And kung mag-invest kayo ng hard-earned money nyo, napakadami sa Facebook Marketplace, sa foreclosed properties, sa bangko, buenamano.ph na mas mura, mas maganda yung community. Tsaka yung kapitbahay na at least na hindi mo siya naririnig kung ano man yung pinapanood yan sa TV or kung maingay naman sila nag-uusap or kung may sound system sila. Ayun ang mahirap sa isang townhouse. May mga masyadong manipis yung wall. And gusto ko lang na maisulit nyo yung pera nyo, mag-invest kayo sa ibang property, sa ibang bahay. Huwag sa townhouse. Mas marami pa kayong mas magandang pagpipilian kesa dito. Mukha lang siyang maganda sa harap sa model units. Pero pag actual, napakasikip. Ang mga optical illusion lalo na sa model units, yung salamin. So take note, mukha siyang malaki dahil yung wall nila gawa sa salamin. Kaya take note kasi sayang kaya ang subdivision napakalaki ng kita dahil tayo mga consumer masyado nagmamadali magkaroon ng bahay. Ito, kung sa akin ka lang may 7,000 a month, kakabahay ka na. Kung pasok ka sa income requirement, and ang pag-ano ko sa inyo is maggagawa kayo ng financial plan para makabili kayo ng lot only or house and lot na kakayanin nyo na halos yung tahimik. Ang gusto kasi natin madalas sa bahay yung may bakuran and medyo may at least ilang meters apart sa katabi mong bahay. Yun yung pinaka main disadvantage. So, make use of this information. Sana makakuha kayo doon sa mga binanggit kong link
May naman ng PH, Foreclosure Philippines, Pag-ibig Foreclosed Properties. Napakarami dyan na mas maganda, mas mura. So, good luck sa paghahanap ng bahay, X at townhouse, no? And good luck.